Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Scorpio at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makikita po natin o mababasa para sa'yo, Scorpio. You are my favorite. Feeling lost. Others' opinions. Bottom niya is, I'm sorry. Okay, so yung sinasabi dito, you are my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you are my person. Okay. So talagang, alam mo yung gano'n ka-importante sa taong ito, Scorpio. Kasi binavalue niya talaga yung pagiging yung presence mo sa kanyang buhay. Kasi kahit na anong mangyari sa kanya, masaya man o malungkot yung gusto niyang i-share sa'yo o yung balita na gusto niyang ibahagi sa'yo, naiisip ka niya na ikaw yung tao na talagang sasabihin ko dito lahat-lahat. Kasi alam niya na mapagkakatiwalaan ka, alam niya na i-value mo kung ano yung sasabihin niya, at kung kailangan isikreto, isisikreto mo. In other words, yung tiwala ng tao sa'yo, andoon. Okay? Feeling lost. I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. Okay, so maybe some of the Scorpio are getting or having this type of energy ngayon na nakaka-experience kayo na naguguluhan ka na, no? Feeling mo na parang ano na ba talaga kasi ginagawa ko naman lahat-lahat, no? Pero bakit ganun? Hindi pa rin maging okay yung relationship namin. Now, ito yung susunod is others' opinions. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Okay, so ito yung maybe some of the Scorpio are nasa ganitong sitwasyon na alam mo yun, yung nakadepende yung nakadepende bali sa kung ano yung sasabihin ng iyong mga magulang, yung mga kapatid, yung mga iyong kaibigan, kagrupo, katropa, pagdating sa mga relationships mo. Kasi ang nagiging basihan dito is yung culture, no? Yung kultura natin, mga Pilipino as against sa kultura ng ibang mga banyaga, ng mga foreigners. And maybe yung belief, no, yung paniniwala natin sa Diyos, yung faith natin. Kasi majority dito sa Pilipinas ay Katoliko, but some I think are heading towards more of being a Christian. Plus yung the fact na iba pa, yung mga ibang sect ng religion natin, andyan na iglesia, andyan yung mga Jehovah, no? Andyan yung iba pang mga reliyon. So, ano siya, nakaka-apekto yun.
lalo na kung yung person mo, sabihin natin, kung ito ay in case ay isang foreigner, hindi lang yung kultura ang magkaiba, kundi pati religion. Kasi pwede na siya ay, sabihin natin, protestante. No? Ikaw ay katoliko. O baka wala siyang religion, no? Isa siyang atheist, ikaw katoliko. O pwede siyang Muslim, ikaw katoliko. O ikaw yung Christian, siya naman yung Catholic, no? Ando yung talagang differences. So, it is a challenge. Lalo na kasi kung we hold tightly dito sa paniniwala ng ating mga magulang, kung ano yung sinabi sa atin ng ating mga magulang, o yung itinuro sa atin ng mga magulang. Kung ano yung natin, nakagisnan. No? When we were growing up, this is what we've been taught. Kaya, yung dala-dala mo habang lumalaki and having a relationship. So you might be going through this kind of energy right now, Scorpio. And the other one is, I'm sorry. I hate how much I hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. Talaga naman. Well, somebody is really saying, I'm sorry sa iyo, Scorpio. Kung ano man yung nagawa niya, alam niya na hindi karapat-dapat ito para maramdaman mo, kaya siya humingi ng patawad. Okay? So, tignan natin sa tarot kung ano yung enerhiya na ating mababasa. We have Justice, the Five of Cups, the Ace of Swords, Strength, and the Page of Swords. Yung bottom niya, Scorpio, is the Ace of Wands. Okay, Scorpio. Nag-hope ka ng panibagong pag-uumpisa. A new beginning. Something that's very passionate. Or something more of yung, sabihin natin na, magkaroon ng mas maraming intimacy. Okay? At hindi lang intimacy, of course, may love. With the Queen of Cups. This is, of course, also your energy, Scorpio. A water sign. It could be coming from a Cancer, Pisces, or the same na katulad mong Scorpio. So, you wanted a new beginning pagdating sa love, sa relationship mo, and something na talagang pinag-isipan mo mabuti. This is the Hermit card. You might be dealing with a Virgo, o may Virgo siya sa kanyang chart. Okay? So, yung pinag-isipan mo to, no, about this love and this new beginning is something na talagang, tingnan natin, because it is also what you've been, parang kino-contemplate mo, no? Pinag-iisip-isipan mo talaga siya sa iyong pagtulog. Maybe you wanting for a second chance, no? When it comes to having that family sa future with the Ten of Pentacles. Okay? Kasi yung tumatakbo dito na yung iniisip mo na panibagong pag-uumpisa na may pag-ibig and gusto mo is magkaroon ng pagkakataon na makamit yung itong Ten of Pentacles na to, na having it all. Having that person in your life, the right person in your life, magtayo kayo ng, o magkaroon kayo ng pamilya, eventually, have a house, have a, sabihin natin mga properties, yung mga ganon, no? Yung anything to do with really looking into the future pagdating sa pagpapamilya. Okay? Ito yung pang
panghabang buhay, pangmatagalan, no? Pang long term ito. Yun yung tinitignan mo kasi. This is what you're trying to think about. Yung long term na relationship. Now, yung first card mo dito, Scorpio, is the Justice card. This is an energy coming from a Libra. Or you might be dealing with a Libra. O may Libra siya sa kanyang chart. Now, in the past, kasi, I think you are in a relationship or sabihin natin maybe a marriage. Kasi this could also mean having that parang agreement, no? To legally bind yung relationship nyo. So, it could lead to marriage. Okay? But somehow, naging challenging yung relationship and nagkaroon kayo ng regrets, no? I think something happened that felt this way, na merong hindi nagawa o merong yung parang hindi, yung that caused, no, to have this feeling of regret. And gusto mo makapag-usap, you wanted to talk, you want to find out the truth, or you wanted to express the truth and make yung relationship stronger, mas matibay, mas matatag. And yung mangyari is maging kayo, mas alert, kung gaba parang mas tipong you know better. Okay? You know better. So, tignan natin kung bakit andito yung Justice. We have the Seven of Cups, the King of Cups, and the Hangman. Scorpio, I think you're dealing with a Pisces kasi Pisces to, water sign, could be also Pisces, another Scorpio like you, or Cancer. Yung dito, no, you are in a relationship, yung tipong parang kasal na kayo, no, in a way, kasi nga sabi ko na it could mean na you have legally bind yourselves na para mas stronger yung relationships nyo, kaya pwede na mag-asawa na kayo or talagang kung gaba nagsasama kayo o nag-live-in kayo or something like that. But you felt na there were so many options, no? Na pwede pa palang, baka meron pa akong ibang mas pwedeng i-consider na pwede ko pang tignan, no? Pagpilian. At hindi lang itong person na to na sa ngayon na ka-relationship ko. Because I wanted to see other things, no? Other perspective. Baka naman may mas okay pa nga. Maybe because the fact na hindi ka 100% satisfied with your person. No, it could mean na bakit kasi naghahanap ka, no? Bakit andito to, no? But andito yung energy na nag-iisip ka pa o nagpaplano ka pa na tumingin sa ibang relationship o sa ibang tao to have a relationship. Kasi andun yung feeling of hindi ka totally satisfied. You're not totally happy dito sa nangyayari sa relationship mo ngayon o yung relationship mo sa past. Bakit andito yung Five of Cups? Ito, nag-jump. We have the King of Swords, the King of Wands, and the Six of Pentacles. Scorpio, yung regret dito, is parang hindi kayo nakapag-usap mabuti, no, to discuss the truth. And walang masyadong aksyon na ginagawa. There were no action, there were no communication.
In other words, ang hinahanap mo kasi is yung equal give and take, yung may reciprocity. Yung pareho tayo, no? Pareho tayo kung mag-uusap tayo, pareho tayo mag-usap pareho na we openly and honestly tell each other kung ano ba talaga yung nasa damdamin natin. And whatever it is, kung ano yung napag-usapan natin is we put it into action. Implement natin yon. Hindi pwedeng nag-usap lang tayo tapos wala na. Kailangan may action. May action. Para patas. Maybe that is what didn't happen. O hindi nangyari. Kaya nagre-regret ka. Bakit andito yung we have the world, the Four of Cups, and the Eight of Wands. Now, bago tayo mag-proceed dito, I just want to say, this is what we are feeling, no? Feeling lost. Kaya yung Five of Cups na to is feeling or trying to make things work, but I feel lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silence. Okay? Now, itong gusto mong aksyon na gawin natin, no? Once and for all, mag-usap tayo, magkaroon tayo ng panibagong pag-uumpisa na honestly to really open up para magkaroon ba ng panibagong cycle yung ating relationship. Alam ko may matatapos na eh. At nararamdaman ko na we are heading towards that end of the line. But the thing with the world is, it is restarting everything. Inuulit niya ulit yung cycle. Matapos man ito ngayon, pwede tayo umulit-ulit ng panibago. Panibagong pag-o-offer ng love. Kung gaba, let's start all over again and let's communicate. Maraming communication. Mag-usap tayo. Huwag yung tahimik lang. No, this is what we wanted to achieve kung uulitin natin ulit yung relationship. Kung bibigyan natin to ng pangalawang pagkakataon para ma-work out natin. Bakit andito yung strength? Bakit andito yung strength? We have the Queen of Cups, the Two of Swords, and the Three of Swords. Ang gusto mo talaga is bumalik yung confidence nyo pareho to stay. Yung confidence o yung to make things much, yung foundation ng relationship na to be stronger, no? Mas tumatag pa sana. Kung uulitin natin yung ating relationship, sana tumatag siya. Sana punong-puno pa rin ang pagmamahal. Kahit may mga pagkakataon na hindi natin alam kung anong gagawin. At higit sa lahat, hindi na masaktan yung ating mga damdamin. Mahirap kasi ito eh. Diba? Nasaktan ka, nasaktan ng puso. Napakasakit, napakahirap. Hindi madali mag-heal ang ating puso na nasaktan. It takes time, di ba? It might take another person or for you to be in love again para ma-heal yung puso na yan. No, but andito yung Page of Swords. We have the Death. This is your card, Scorpio. The Eight of Pentacles and the Two of Pentacles.
Now, definitely may nag-ending. Siguro nga dahil sa tingin nyo, it is the best thing to do. Pero yung ending na to is really more of tapusin natin yung mga mali. Okay? Alsin na natin yun. Let's kung gabata parang i-kill natin, patayin natin yung mga mali na yan. Alsin na, itapon, ilibing, yung mga tipong ganun. At i-work out natin yung ating relationship. I-work out natin yung pagbabago na yon. Because that is what is needed, no? To transform, ibaguhin. Baguhin yung ating kung paano tayong dalawa, no? How we take care of each other, how we show that love, no? How to be in a relationship with each other. At para yung pakiramdam mo na parang hindi ka na nang titimbang o hindi ka na naninimbang. Yung gusto mo kasi yung feeling na sure ka. Diba? Nawo-workout naman to eh. Diba? Kaya nga, andito yung 8 of Pentacles. Is for you to work it out. Ayusin. Kung meron man naging kasalanan, maybe that's why you're saying here, and I'm sorry. No? Patawarin mo na ako. Let's start all over again. Kaya, hindi naman siya imposible. It's really more of your mindset, yung pag-iisip mo, kung paano mo to iti-take. And of course, it depends on your feelings sa tao. Kung talagang gusto mo pa na maayos nyo yung relationship. May opportunity ba na maayos nila ito, makapag-usap muli, o ma-rebuild nila yung relationship again? It says here, yes. You have 2 cards na naman. Yes and no. Yes, pwede nyo ma-rebuild. But I guess, you have to end everything yung nangyari sa past, no? Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, tapusin yon. Kalimutan na yon. Kung ba parang alsin na natin sa ating isipan, damdamin, at para makapag-umpisa muli tayo. We need to forgive, no? Kaya nga, I'm sorry. You need to forgive para magkaroon ng new beginning. Diba? Yung pag-uumpisa muli. Magkakabalikan ba sila? Magkakabalikan ba itong dalawang to? It says here, yes. You just have to be honest with each other. Kakabalikan naman kayo eh. Mag-usap lang kayo with all honesty na this time, ito na yung gagawin natin dalawa. Okay? Now, ano yung other message? Says here, action speaks loudly. Express your love through actions. O diba sabi ko sa inyo, kailangan gumalaw, kailangan merong aksyon. Hindi pwedeng, alam mo yung, kailangan kasi, hindi yung usap lang tayo tapos walang implementation. You need to really show through your actions na nagbago, may pagbabago. That you really mean you're sorry. Yung mga ganon. Pakita mo. Ano po yung time na kailan sila magkakaayos o magkakabalikan?
It says you let it happen organically. Pabayaan mo lang. Babalikan yan. Magkakaayos din kayo in time. Kasi nga kung merong pang hurt na nararamdaman, hindi pa nakaka-move on yung isa, hindi pa nagpapatawad, then just give it time, no? Kasi sabi sa'yo, it takes a while to heal the wound ng puso. Pag siya nasaktan, mahirap talaga ibalik agad-agad. Pero hindi naman siya imposible. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Scorpio. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.